mga kawinwin! Kumusta kayo? For today's video, naboboring nga ako kahit pagod ako sa ibang gawain dito sa bahay. Pero yung katawan ko parang gusto pa din kumilos. Kaya naisipan ko mga kawinwin gumawa ng ubi biko turon. Magpapakabisi na naman ako. Una nga mga kawinwin, kinuha ko itong malagkit na bigas. Matagal ko nang binili ito pero ngayon ko lang siya maluluto or magagamit. At meron ako ditong ube kondensada. Yan ang gagamitin natin, 3 piraso. At sinimulan ko na nga mga kawinwin ang magsaing ng malagkit na bigas. So mag-aantay tayo na maluto siya. At habang inaantay ko nga itong mga kawinwin, ito nga sila RR at Tatiana, pinapanood ko habang naglalaro. Maya-maya pa, naluto na nga mga kawinwin. Sinimulan ko na nga tanggalin ito sa kaldero at i-transfer sa pan. Marami pa lang 1 kilong malagkit, kaya sakto lang din pala yung gagamitin kong ube kondensada. 3 kondensada nga ang ginamit ko dito mga kawinwin. Yung ibang gumagawa ng ganito, hinahaluan pa nila ng brown sugar. Pero ako kasi, okay na sa akin yung kondensada kasi sobrang tamis na din niya. At yung 3 lata ng kondensada sa 1 kilo, pasok na siya, okay na yan siya. Kaya pagkatapos ko lagyan ng kondensada, halu-haluin mo siya mga kawinwin katulad ng ganitong ginagawa ko. Para sa akin mga kawinwin, okay lang sa akin kahit any brand ng ubi kondensada, basta pasok lang siya sa ilang kilong gagamitin mong malagkit. At pagkatapos ko halu-haluin, sinunod ko naman itong ilabas tong wrapper. Ito yung natira nung nag-beef Shanghai ako nung birthday ni Papa Jeric. Tapos ko nga ilabas ang wrapper, itong cheese naman ang gagamitin ko, queso cheese. So hinihiwa-hiwa ko lang siya ng ganito, pahaba, kasi yan yung ilalagay natin sa ubi turon natin. Pagkatapos ko nga mga kawinwin, hiwa-hiwain ang mga cheese, sinimulan ko na rin balutin ang ubi turon natin. So madali lang naman siyang balutin mga kawinwin, hindi naman siya hassle, kaya ganyan lang, napakasimple lang mga kawinwin. At ito ang finished product natin. At syempre, sisimulan natin ang pagprito. At kung mapapansin mo nyo mga kawinwin, hindi ko nilagyan yung mantika ng brown sugar kasi usually nga 'di ba ubi turon, kaya dapat kailangan may brown sugar siya sa labas. Pero hindi ko na siya nilagyan kasi nga sobrang tamis na siya mga kawinwin. Kaya pag kinagat mo siya, maramdaman mo na agad yung tamis niya at pagka ubi turon niya. So yan mga kawinwin, inisa-isa ko na siyang lutuin. At ito na ang kinalabasan ng ating pagkaprito mga kawinwin. Bali 30 pieces ang nagawa ko dito mga kawinwin, at meron pa talaga din akong hindi na rough dahil naubusan nga ako ng wrapper. At ito na nga mga kawinwin ang kinalabasan ng ating ubi turon cheese. So napaka-yummy, at ito ang ginawa ko sa natira kong ubi biko turon. So yun lang mga kawinwin, sa susunod na vlog. Bye!